inangkin ang yaman, ninakaw ang asawa, dinurog ang pagkatao. Habang nagluluksa ako kay Itay, nagpapakasarap si Marco sa kama, kasama ang pinsan kong si Clara. Palayasin ang baog na yan, utos ng sarili kong kapatid. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang alas. Tapos na ang pagiging martir. Babawiin ko ang lahat sentimo por sentimo. Handa na ba kayong masunog sa impyernong ginawa ninyo? Namamatay na si Itay, ito namang si Marco, nagpapakasarap kay Clara sa kabilang kwarto. Mabuti nga walang kwentang asawa si Elena. Baog na nga amoy sibuyas pa ang katawan dahil sa kakababad sa kusina. Ang mga salitang yon ay matalim na humiwa sa hangin nagmumula sa siwang ng hindi nakasiping na pinto kung saan naroon ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sylvia. Nakaluhod si Elena sa malamig na sahig ng lumang silid. Sa kanyang harapan ay ang plansang patuloy na nag-iinit sa ibabaw ng itim na kamiseta na isusuot sana ng kanyang asawa para sa burol ng kanyang ama kinabukasan. Tumigil ang paggalaw ng kanyang kamay. Ang mainit na bakal ay nanatiling nakadikit sa tela. Unti-unting sumusunog sa hibla nito, lumilikha ng kakaibang amoy ng nasusunog na sinulid. Ngunit mas matindi ang pagkasunog ng kanyang sariling kaluluwa. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang mga binti at braso. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, tanging isang nakakabinging kamanhiran ang unti-unting gumapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng pawis sa araw-araw na pagluluto para maitaguyod ang pamilyang ito, ang lahat ng kanyang inialay ay biglang naging isang nakakasukang panlilinlang. Ang mundong kanyang kinagisnan ay biglang naging isang madilim at banyagang lugar. Nang lumabas siya patungo sa bulwagan kung saan nakaburol ang kanyang ama, sinalubong siya ni Marco. Niyakap siya nito nang mahigpit, isang perpektong pagpapanggap ng isang nagdadalamhating asawa sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Sa halip na maramdaman ang pamilyar na init at kalinga, isang kakaibang amoy ang sumakop sa kanyang pangamoy. Ang matapang at murang halimuyak ng mga bulaklak, ang mismong pabangong niregalo niya sa kanyang pinsang si Clara noong nakaraang Pasko. Kumapit ang amoy na yon sa kwelyo ng damit ni Marco, isang tahimik at malupit na patunay ng kanilang panloloko. Kalaunan nang pumasok si Elena sa kanilang silid tulugan upang mag-ayos ng higaan, nakita niya ang isang mumurahing ipit sa buhok na gawa sa plastik na nakapatong mismo sa kanyang sariling unan. Pinulot niya ito ng mabagal. Sa halip na sumigaw magwala o komprontahin ang mga nagtaksil sa kanya, ikinuyom niya ang kanyang palad. Bumaon ang matutulis na dulo ng ipit sa kanyang balat hanggang sa gumuhit ang manipis na dugo. Hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang laman. Ang sakit na yon ay walang panama sa sugat na pumunit sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan ang makapal na ulap ay nagbuhos ng malakas na ulan matapos ang libing. Ang sariwang lupa ay kalalagay pa lamang sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama nang dumating ang ikalawang dagok. Pag-uwi nila sa lumang bahay, isang malaking itim na supot ng basura na naglalaman ng kanyang mga lumang damit ang walang awang inihagis sa maputik na daanan. Ito na ang huling araw mo sa bahay na ito. Matalim na wika ni Sylvia habang nakapamewang sa may pintuan nakatingin kay Elena nang may buong pandidiri. Ako na ang may-ari ng karinderya at ng lupang ito. Wala kang karapatan dito, Elena, dahil palamunin ka lang. Lumayas ka na at wag mo nang dadalhin ang kamalasan mo rito. Habang unti-unting binabasa ng ulan ang buong paligid, isang lalaking nakasuot ng formal na itim na kasuotan ang nakatayo sa di kalayuan sa labas ng tarangkahan. Hawak nito ang isang madilim na payong tahimik na pinagmamasdan si Elena na tinataboy palabas ng sariling tahanan. Hindi ito gumalaw o lumapit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malalim na pag-unawa at lihim na layunin.
Basang-basa na ang manipis na itim na damit ni Elena. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa sobrang lamig habang yakap-yakap ang supot ng kanyang mga damit. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at pinrotektahan mula sa buhos ng ulan. Isang mensahe mula sa bangko ang bumalandra sa kanyang paningin. Ang buong laman ng kanilang joint account ni Marco, ang bawat sentimo na pinaghirapan niyang ipunin sa harap ng mainit na kalan sa loob ng 10 taon ay inubos at kinuha lahat ng kanyang asawa. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas. Ang langit sa kanyang itaas ay tila tuluyan ng gumuho at dumagan sa kanyang mga balikat. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig at walang awang mundo. Paano mo bubuuin ang isang pusong hindi lamang sinira, kundi tinapakan at ibinaon sa putik ng mismong mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay? Ang matalim na kidlat ay nag-iwan ng nakabubulag na liwanag sa madilim na kalangitan. Kasunod, ang matinding pagyanig ng lupa mula sa nagngangalit na bagyo. Bawat paghakbang ni Elena sa malapot na putikan ay tila paghila sa isang napakabigat na kadena. Yakap-yakap niya ang itim na supot ng basura na naglalaman ng kanyang mga nangingitlog na damit. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha, ngunit mas manhid ang kanyang kaluluwa kaysa sa kanyang basang katawan. Nagsimulang manumbalik ang mga alaala ng kanyang kabataan na malupit niyang sinunog sa harap ng nagbabagang kalan. Ang bawat hapdi ng tilamsik ng mantika sa kanyang balat ay katumbas ng matrikula ni Marco sa kolehiyo. Ang bawat gabing halos hindi siya matulog sa paggawa ng mga kakanin ay ginamit upang bayaran ang mga patong-patong na utang ng kanyang kapatid na si Sylvia. Inialay niya ang sariling kinabukasan, ang kanyang pangarap, na magkaroon ng sariling pamilya at anak upang maging matibay na hagdan ng mga taong ngayon ay buong tinding sumipa sa kanya pababa. Nakarating siya sa isang sira-sirang hintayan ng sasakyan. Umupo siya sa malamig na sementong upuan habang patuloy na binabasa ng hanging may dalang ulan ang kanyang mga binti. Nanginginig ang kanyang buong katawan mula sa labis na ginaw at pagod. Namanhid ang kanyang mga labi at namumutla ang kanyang mga daliring may mga peklat ng paghihiwa ng sibuyas. Binuksan niya ang kanyang lumang pitaka na halos matunaw na rin sa pagkakasawsaw sa ulan. Sa loob nito ay may ilang gusot at punit na barya at 20 pesos na perang papel. Ito na lamang ang natitira sa buong buhay niya. Isang matinding alon ng awa sa sarili ang sumakop sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang puso hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang kawalan ng pag-asa ay tila isang aninong handa siyang lamunin ng buo. Mula sa makapal na kurtina ng ulan sa kalsada, isang figura ang unti-unting lumapit. Bago pa man niya maiangat ang kanyang paningin upang alamin kung sino yon, isang malapad na itim na payong ang sumilong sa kanya, ganap na humarang sa malupit na buhos ng tubig mula sa langit. Isang lalaking nakasuot ng formal at mamahaling kasuotan ang nakatayo sa kanyang harapan, si Gabriel, ang tahimik na lalaking naroon kanina sa labas ng kanilang tarangkahan. Walang bakas ng pandidiri o awa sa mga mata nito, kundi isang tahimik matibay at malalim na respeto. Inabot nito sa kanya ang isang mainit na baso ng tsokolate. Habili ng itay mo, huwag kang magpapabasa sa ulan. Malalim at mahinahong wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na kanlungan sa gitna ng magulong unos. Dahan-dahang inabot ni Elena ang baso. Ang init na nagmumula sa lalagyan ay mabilis na gumapang sa kanyang nanginginig at magaspang na mga palad nagbibigay ng kakaibang ginhawa na umabot hanggang sa kanyang nanlalamig na dibdib. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng panlilinlang at sakit na naranasan niya sa mismong araw na yon, isang mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Bumagsak ito at tahimik na humalo
sa mga natirang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ang simpleng kalinga ng isang estranghero ay naging mas totoo at mas wagas kaysa sa buong dekadang pagsasama nila ng kanyang asawa. Dinala siya ni Gabriel sa isang ligtas, tahimik at malinis na paupahang bahay na malayo sa kanilang lumang komunidad. Lahat ng pangangailangan niya mula sa maiinit na tuwalya hanggang sa malinis na higaan ay nakahanda na roon. Hindi nagtanong ang lalaki, hindi humingi ng paliwanag, at lalong hindi siya pinilit na magsalita. Nagpaalam lamang ito nang may paggalang at sinabing babalik kinabukasan upang pag-usapan ang mga legal na hakbang para sa huling habilin ng kanyang ama. Nang isara ni Gabriel ang pinto, isang katanungan ang naiwan sa isip ni Elena. Bakit gagawin ng isang kilala at tanyag na abogado ang ganitong pag-aalaga sa isang hamak na babaeng itinapon sa kalsada ng sariling pamilya? Nang tuluyan ng mag-isa si Elena, nagpalit siya ng tuyong damit at naupo sa gitna ng maliit na silid. Binuksan niya ang ilalim na bahagi ng kanyang lumang bagahe na nailigtas niya mula sa pagtataboy ni Sylvia. Sa ilalim ng mga nalamukot na damit, hindi mga basahan o walang kwentang gamit ang nakatago. Maingat niyang inilabas ang isang makapal na bungkos ng mga papel na nakabinalot sa plastik, mga bank statements, mga listahan ng utang, at isang itim na talaan na naglalaman ng mga lihim na transaksyon ng kanyang kapatid. 3 taon niya itong tahimik na inipon ng walang nakakaalam. Hinaplos ng kanyang panginginig na daliri ang isang partikular na gusot na resibo. Ang pangalan ni Clara ay malinaw na nakaukit doon. Sa lumang karinderya na pinundar ng pawis at dugo ni Elena, naghahari-harian ngayon si Sylvia. Walang pakundangan niyang pinaalis ang mga matatagal ng kusinero at tindera na naging tapat sa kanyang kapatid sa loob ng maraming taon. Pinalitan niya ang lumang karatula ng isang bago at magarbo na may nakaukit na sarili niyang pangalan. Sa loob ng bahay na naiwan, mas masahol pa ang nagaganap. Walang anumang hiya na ipinasok ni Marco si Clara sa mismong silid tulugan na naging saksi sa dekadang pagsasama nila ni Elena. Gamit ang lahat ng pondong ninakaw mula sa joint account ng kanyang asawa, bumili si Marco ng mga mamahaling kagamitan, alahas, at mga bagong muebles upang paligayahin ang kanyang kerida. Habang nag-aayos ng sarili, kinuha ni Clara ang isang mamahaling bestidang sutla na minsang iniregalo ni Marco kay Elena noong umaasenso pa lamang ang kanilang negosyo. Isinuot niya ito ng may labis na kayabangan at nagpaikot-ikot sa harap ng malaking salamin. Ngunit ang damit ay napakalaki para sa kanyang maliit na bulto. Lumalaylay ang mga tahi sa balikat, bumabagsak ang tela nang walang hugis at nagmumukha siyang isang bata na naglalaro gamit ang mga damit ng matatanda. Ang kagandahan at dignidad kahit kailan ay hindi mabibili ng nakaw na yaman at baluktot na ambisyon. Habang abala ang mga buwitre sa pagpipiyesta sa kanilang nakaw na tagumpay, isang hindi kilalang mensahero ang nag-iwan ng isang makapal na kayumangging sobre sa ibabaw ng mesa ni Marco. Nang buksan niya ito, mabilis na naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Isang malinaw na litrato ang bumungad sa kanyang paningin. Makikita roon ang sarili niya na nakaupo sa isang madilim at patagong pasugalan, hawak ang makapal na pera na kinita ng karinderya ng kanyang asawa. Nanigas ang kanyang mga daliri. Bumilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib sa pinaghalong kaba at galit, bebe. Sino ang nagpadala ng patunay na ito ng kanyang pagwawaldas sa kabilang dako sa loob ng tahimik at ligtas na silid na inihanda ni Gabriel? Walang inaksayang oras si Elena. Nakaupo siya sa sahig, buong iingat at tiyaga na pinagdudugtong gamit ang malinaw na tape, ang mga pinunit na pahina ng isang lumang kwaderno. Ito ang mga lihim na talaan ng pandaraya ni Sylvia sa buwis at pondo ng pamilya na muntik nang maitapon noon. Ang mga mata ni Elena ay walang bakas ng pagluha. Ang dating asawang laging nakayuko at umaamo ay napalitan ng isang babaeng may malamig na determinasyong nag-aalab sa mga balinta-tataw.
Umilaw at gumalaw ang telepono. Sa kanyang tabi, naghuhudyat ng isang tawag. Elena, handa na ang lahat para sa pagbasa ng huling habilin ng iyong ama. Kailangan mong magpakita bukas ng umaga sa aking opisina. Ang boses ni Gabriel ay nagdadala ng malaking kapanatagan, isang matibay na haligi na maaari niyang sandalan, ngunit may dalang bigat ng responsibilidad na hindi na niya maaaring takasan. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang tinig ay hindi nanginig kundi buo at may paninindigan. Pupunta ako, Gabriel. Hindi na ako tatakbo. Kukunin ko kung ano ang nararapat. Kinaumagahan bago ang itinakdang oras ng pagkikita, pumasok si Elena sa isang maliit at simpleng pagupitan sa gilid ng kalsada. Umupo siya at tahimik na pinagmasdan ng sarili sa salamin. Ang kanyang mahaba, ngunit tuyot na buhok na kumakatawan sa mga taon ng kanyang pagkamartir kalungkutan at pagwawalang bahala sa sarili ay unti-unting ginupit. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila pagtatapon ng kanyang kahinaan, takot at bulag na pag-ibig kay Marco. Tumayo siya makalipas ang ilang sandali, nag-iwan ng isang maikli, malinis at matapang na anyo. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang sunod-sunurang kasambahay ng sarili niyang pamilya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binibigkas ang mga salitang nagbabadya ng paniningil. Magkikita tayo ngayong araw. Handang-handa na siyang harapin ang mga taong sumira sa kanya. Ang susunod na hakbang ay magsisimula sa pagpindot sa maliit na buton na magpaparinig ng musika sa pagbukas ng isang malaking pinto na yari sa kahoy sa opisina ng abogado. Ang lamig ng hangin mula sa nakabukas na aircon ay tila bumabalot sa buong silid ng tanyag na law firm. Habang nakaupo si Elena sa gilid ng mahabang upuang gawa sa malambot na balat, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkakaiba ng kanyang mundo sa lugar na yon. Mahigpit niyang hawak ang strap ng kanyang kupas na bag. Bagamat maayos at malinis ang kanyang simpleng blusa at itim na pantalon, pilit na sumisingit sa kanyang isipan ang matagal nang itinanim ni Marco at Sylvia na siya ay isang hamak na asawa lamang na amoy kusina at walang halaga. Ang maliit na kaba sa kanyang dibdib ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Mula sa likod ng malaking mesa na yari sa makintab na kahoy, tumayo si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at may dalang katahimikan habang papalapit sa kanya. Hindi siya tiningnan ng abogado, mula ulo hanggang paa, tulad ng ginagawa ng kanyang mga kamag-anak. Sa halip, isang mainit at seryosong tingin ang iginawad nito sa kanyang mga mata. Dahan-dahang hinila ni Gabriel ang isang mabigat na silya sa tapat ng kanyang mesa at inialok ito kay Elena. Ang simpleng gawaing iyon na puno ng paggalang at dignidad ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang babaeng karapat-dapat paglingkuran at hindi isang utusan. Nang makaupo na sila, iniabot ni Gabriel ang isang mainit na kape bago sinimulang ilatag ang mga mangyayari. Ipinaliwanag ng abogado ang mabigat na laban na kanilang haharapin sa oras na buksan ang huling habilin ng kanyang ama. Nilinaw nito na hindi magiging madali ang pagtanggap ng kanyang pamilya, na asahan na niya ang mga maiitim na salita at matatalim na paratang. Habang pinakikinggan niya ang mga babalang yon, muling nanigas ang mga balikat ni Elena. Bumalik sa kanyang gunita ang mga panlalait ni Sylvia at ang malamig na pagtataksil ng kanyang asawa. Unti-unting yumuko si Elena, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Napansin ni Gabriel ang paninikip ng dibdib ng babae. Tumayo siya at lumapit ng bahagya sa gilid ni Elena. May isang maliit at ligaw na sinulid ang nakapatong sa balikat ng blusa nito. Dahan-dahang inangat ni Gabriel ang kanyang kamay at maingat na pinalis ang sinulid. Ang init ng kanyang palad ay saglit na dumampi sa tela, malapit sa leeg ni Elena, kasabay ng pamilyar at nakakapanatag na amoy ng kanyang pabango. Napaangat ng paningin si Elena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo
sa isang tahimik na espasyo kung saan walang pananakit at walang panghuhusga. Hindi mo kailangang maging matapang palagi, Elena. I'm right here. Mahinang wika ni Gabriel, ang boses nito ay parang isang matibay na pader na handang sumangga sa anumang bagyo. Isang banayad na init ang gumapang sa pisngi ni Elena. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato dahil sa pighati, ay nakaramdam ng isang banayad na pagkabuhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong sasaluhin siya bago pa man siya bumagsak. Habang nangyayari ang tahimik na sandaling iyon, isang ginintuang sobre ang natanggap ng mga buwitre sa lumang karinderya. Pinagpasa-pasahan ni na Silvia Marco at Clara ang formal na imbitasyon para sa pagbasa ng ditsyok na gaganapin kinabukasan. Isang mapanuya at nakakapasong na ngiti ang gumuhit sa mukha ng nakatatandang kapatid. Para kay Silvia, ang imbitasyong yon ay formalidad lamang para i-turn over sa kanya ang lahat ng titulo ng lupa. Ano ba namang abogado? Yan pinapatawag pa ang palamunin na, yun baka naman bibigyan lang ng pamasahe pa uwi sa probinsya kasi nakakaawa. Mapagmataas na pahayag ni Silvia habang inilalapag ang sobre sa mesa. Umayon si Marco, buong kayabangang ipinagmamalaki kay Clara na sa wakas ay mapapasaka nila na ang buong negosyo ng walang kaagaw. Subalit nang hindi nakatingin ang dalawa lumayo, si Celia patungo sa madilim na pasilyo ng bahay. Dinukot niya ang kanyang telepono at tahimik na tinawagan ng isang kilalang tiwaling pulis sa kanilang baryo. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong habang nagbibili ng isang lihim na plano, isang reserbang hakbang na gagamitin niya kung sakaling may magtangkang humarang sa kanyang kasakiman. Kinabukasan ng makapal at mabigat na pinto, nayari sa kahoy ng silid kumperensya, ay nakatayo sa harapan ni Elena. Wala na ang babaeng nanginginig sa ulan, wala na ang asawang nakaluhod habang nagpaplansa ng damit. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng tapang at paninindigan. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, itinulak niya ang pinto. Unti-unting bumungad ang malawak na silid. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, sabay-sabay na lumingon ang mga taong dumurog sa kanyang pagkatao. Ang mga mata ni na Marco, Clara at Silvia ay nanlaki sa pagkabigla nang makita ang kanyang bagong anyo, ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na panghahamak. At sa gitna ng katahimikang iyon, ang nakangisi at mapanuyang labi ni Silvia ay tila nag-aabang sa kanyang tuluyang pagkasira. Ang nakakapasong ng ngisi ni Silvia ay sumalubong sa pagpasok ni Elena na sa loob ng malawak na silid kumperensya. Ang bawat matang naroon ay nakatuon sa kanya, puno ng paghusga at pag-asam na makita siyang muling magmakaawa. Nakaupo si Marco sa tabi ni Clara, ang mga braso ng kanyang asawa ay mahigpit na nakapulupot sa bewang ng kanyang pinsan. Walang bakas ng paggalang sa alaala ng namayapang ama ang kanilang mga kilos. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Matalim at puno ng pandidiring tanong ni Silvia. Tumayo siya at walang hiyang itinuro si Elena. Gabriel, alam mo naman sigurong outsider na siya. Matagal na siyang walang kwenta sa pamilyang ito. Baka gusto lang manghingi ng limos. Palabasin mo siya. Sa halip na sumagot ng pabalang tahimik at kalmadong inilapag ni Gabriel ang kanyang pilak na panulat sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang simpleng paggalaw na yon ay nagdala ng isang nakapangingilabot na awtoridad na pumutol sa hangin. Tiningnan niya si Silvia nang may malamig na pagbabala. Ako ang tanging may hawak at nagpapatupad ng hiling ng inyong ama, Silvia. Ang sino mang nakatanggap ng imbitasyon ay mananatili sa loob ng silid na ito, mariing wika ng abogado. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang diin upang magpalunok sa mga nakikinig. Kung hindi mo kayang igalang ang legal na proseso, ang pinto ay bukas para sa iyong pag-alis. Wala akong pipigilin. Pabagsak na umupo si Silvia, umuusok ang muka sa matinding inis habang bumubulong ng mga maiitim na salita. Lumapit si Gabriel kay Elena,
Inalalayan itong makaupo sa isang komportabling silya na may sapat na distansya mula sa mga buwitreng naghihintay ng kanilang yaman. Ang magaan at nag-iingat na kilos ng lalaki ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Elena. Ligtas siya rito. Nang makuha na ni Gabriel ang atensyon ng lahat, sinimulan niyang buksan ang unang manipis na sobre. Ipinaliwanag niya ang pagbabahagi ng mga maliliit na ari-arian at mga personal na kagamitan ng namayapa. Binasa niya ang bahagi kung saan ipinapamana kay Sylvia ang mga lumang album ng pamilya at ang antigong rosaryo na yari sa kahoy. Kumunot ang noo ni Sylvia, ang kanyang bibig ay kumibot sa labis na pagkadismaya. Ano ito, mga basurang kahoy at lumang papel? Hindi ako pumunta rito para makinig sa mga walang kwentang pamana. Nasaan ang titulo ng lupa at ang bank accounts? Nasaan ang karinderya ko? Darating tayo riyan kung matututo kang maghintay. Malamig na tugon ni Gabriel bago maingat na inayos ang mga dokumento. Sa kalagitnaan ng tensyon, umayos ng upo si Marco at nagsuot ng isang huwad ng ngiti ng pagkaawa. Tumingin siya kay Elena na tila isang haring nagbibigay ng limos sa isang pulubi. Hayaan mo na, Sylvia. Baka pinapunta lang talaga si Elena rito para masaktan at makitang wala siyang napala. Huwag kang mag-alala, Elena. Kahit wala kang makuha ngayon, bibigyan kita ng pambili ng pamasahe pauwi sa inyo. May naipon naman kaming pera ni Clara na kinuha ko sa lumang account natin. Alam ko namang wala kang kakayahang buhayin ang sarili mo. Isang nakasusukang katahimikan ang bumalot sa paligid matapos ang kayabangan ni Marco. Subalit sa halip na yumuko at umiyak, tulad ng inaasahan ng kanyang dating asawa, na natiling nakatingin ng diretso si Elena. Umupo siya ng tuwid, ang kanyang mga balikat ay nakataas ng may dignidad at ang kanyang mga kamay ay formal na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya naglabas ng anumang emosyon, walang galit, walang luha. Ang kanyang katahimikan ay naging isang napakalakas na puwersa na unti-unting bumasag sa kayabangan ni Marco. Habang pinagmamasdan ang ginintuang tindig ni Elena, nakaramdam si Marco ng kakaibang kaba at pagliit ng kanyang pagkatao. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay tila hindi na ang asawang nakasanayan niyang tapakan. Sa mga sandaling iyon, bahagyang sumulyap si Gabriel sa kanyang mamahaling relo. Isang tahimik na paggalaw na tila may hinihintay siyang mas malaking mangyari o marahil ay sinisiguro niyang ang oras ay perpekto para sa katotohanang sasambitin. Kinuha ng abogado ang pinakahuli at pinakamakapal na sobre mula sa kanyang itim na lalagyan. Ang pulang selyo nito ay buong ingat niyang pinunit. Ang lahat ng tao sa loob ng silid ay automatikong napasandal paharap. Ang mga mata ni Sylvia ay nagniningning sa labis na kasakiman. Mahigpit namang napakapit si Clara sa braso ni Marco, nag-aabang sa pamanang magpapayaman sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Gabriel at ipinatong ang mabigat na papel na ginintuan ng mga gilid. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat bago tuluyang huminto sa nag-aabang na si Elena. Ito ang huli at pinakamahalagang bahagi ng manipesto. Dahan-dahang basa ni Gabriel ang bawat salita ay nagdadala ng napakabigat na timbang. Ang buong pag-aari ng lupa, ang titulo ng negosyo, at lahat ng pondo sa aking mga lihim na bangko ay ipinapamana ko ng buong buo sa aking kaisa-isang tagapagmana. Tumigil sa paghinga ang lahat. Ang hangin sa loob ng silid ay tila hinihigop ng isang malakas at hindi nakikitang puwersa. Sino ang tatawagin ng abogado? Kay Elena. Ang dalawang salitang yon ay bumagsak sa gitna ng silid na tila isang malaking tipak ng bato na yumanig sa kanilang kinatatayuan. Wala ni isang nakakibo sa mga unang segundo. Unti-unting na proseso sa utak ni Sylvia ang kanyang narinig.
Namula ang kanyang buong mukha, umigting ang mga ugat sa kanyang leeg at buong lakas niyang inihampas ang kanyang dalawang palad sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang tindi ng kanyang galit ay nagpayanig sa mga baso ng tubig sa kanilang harapan. Hindi niya matanggap na ang babaeng matagal na niyang inaapak-apakan ang siyang kinilala bilang kaisa-isang tagapagmana. Sumigaw si Sylvia pilit na pinabubulaanan ang lahat tinawag na isang malaking panlilinlang ang dokumentong hawak ni Gabriel. Sa kabilang dako ng mesa, mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Ang mapagmataas niyang ngiti kanina ay napalitan ng labis na pagkatarantang nababakas sa panlalaki ng kanyang mga mata. Agad niyang binitiwan ang braso ni Clara na tila isang mainit na baga. Sa isang iglap nagbago ang kanyang anyo. Nagmadali siyang tumayo at lumapit kay Elena, pilit na inaabot ang mga kamay ng kanyang dating asawa habang bumubuo ng isang huwad na ngiti ng pagbabalik loob. Subalit bago pa man dumampi ang mga daliri nito sa kanyang balat malamig, at mabilis na iniwas ni Elena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pandidiri, isang sulyap na tuluyang sumunog sa natitirang kapal ng mukha ni Marco. Upang patunayan ang katotohanan ng habilin, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kagamitang nagpapatugtog ng recording at pinindot ang buton nito. Mula roon ay gumapang ang gasgas na boses ng isang matandang hirap sa paghinga. Ang tinig ng yumaong ama ni Elena ay namayani sa buong silid, nagdadala ng labis na bigat at kalungkutan. Sa pamamagitan ng pag-record na yon, ibinunyag ng matanda ang kanyang pagkadismaya sa pagmamalupit at kasakiman ni na Sylvia at ng kanyang isa pang anak. Nalaman niya ang lahat ng panlilinlang at pagnanakaw ng magkapatid habang siya ay nakaratay at walang kakayahang lumaban. Kasunod nito ay ang mga salitang dumurog sa pader ng damdamin ni Elena. "Patawad anak ko. Patawad sa lahat ng hirap na ipinaranas namin sa iyo. Ngayon ikaw naman ang maghari." Ang bawat pantig ay sinamahan ng isang malalim na pagbuntong hininga ng isang amang nagsisisi at nagpapaalam. Tuluyang nanghina ang mga balikat ni Elena. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang tahimik na umagos ang maiinit na luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang mga luhang yon ay hindi para sa yamang nakamit, kundi para sa pag-ibig ng isang amang naramdaman niya sa pinakahuling sandali. Hindi makapaniwala si Sylvia sa kanyang narinig. Sa matinding poot at pagkawala sa sarili, sumugod siya patungo kay Elena. Ang kanyang palad ay nakataas handang magpadapo ng isang malakas na pananakit sa mukha ng nakababatang kapatid. Ngunit bago pa man umabot ang kanyang kamay, isang matipunong katawan ang humarang. Hinarap ni Gabriel ang galit na babae. Dumapo ang palad ni Sylvia sa pisngi ng abogado, lumikha ng isang matinding pamumula sa balat ng lalaki. Hindi natinag si Gabriel. Nanatili siyang nakatayo bilang isang matibay na kalasag ni Elena. Ang kanyang paningin ay nanlilisik sa galit dahil sa pagtatangkang pananakit sa babaeng kanyang pinoprotektahan. Nanginig ang kamay ni Elena nang makita ang sakripisyo ng lalaking nasa kanyang harapan, isang damdaming nag-alab at nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang puso. Saktong bumukas ang malalaking pinto ng silid. Pumasok ang mga unipormadong alagad ng batas na inihanda na ni Gabriel bago pa man magsimula ang pagpupulong. Agad nilang pinaligiran sina Sylvia at Marco upang palabasin sa gusali dahil sa panggugulo. Pilit na nagpumigla si Sylvia mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay baliw na baliw habang nagpupumilit lumingon kay Elena. "Hindi pa tayo tapos, Elena. May hawak akong alas laban sa'yo." Ang matalim na banta ni Sylvia ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo hanggang sa tuluyan silang mailabas ng opisina, iniiwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob. Nang gabing iyon, matapos ang nakapapagod at maemosyong araw, tahimik na nakaupo si Elena sa gilid ng bintana ng kanyang silid. Umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa.
Ang pangalan ni Marco ang lumitaw. Marahil ay tatawag ito upang magmakaawa sasabihing nalinlang lamang siya ni Clara at nais nitong bumalik sa kanyang piling matapos malaman na siya na ang nagmamay-ari ng lahat. Hindi nagalit o naguluhan si Elena. Hinawakan niya ang telepono at dahan-dahang idinikit ang daliri sa screen. Pinili niya ang opsyon na simulan ang pagkuha ng ebidensya mula sa tawag. Isang malamig puno ng kumpiyansa at hindi matitinag na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Ang laso ng kasinungalingan ay mabilis na kumalat. Mas mabilis pa sa apoy na tumutupok sa tuyong kakahuyan. Sa loob ng madilim na kwarto ng lumang karinderya, humarap si Sylvia sa lente ng kanyang telepono. Pilit niyang pinamula ang kanyang mga mata at pinanginig ang kanyang mga labi upang lumikha ng isang perpektong imahe ng isang kawawang kapatid. Sa pamamagitan ng isang video na inilabas sa social media, walang awang binaluktot ni Sylvia ang katotohanan. Ikinuwento niya ng may kasamang pekeng paghagulgol kung paano umano ginutom ni Elena ang kanilang amang may sakit. Idinagdag pa niya ang walang kwentang paratang na gumamit si Elena ng itim na mahika at pinakain ng kung ano-anong orasyon ang matanda upang pilitin itong ilipat ang buong pamana sa kanyang pangalan. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Sylvia ay patalim na sadyang pinatalas upang patayin ang dangal ng kanyang kapatid sa mata ng publiko. Kinabukasan lakas loob na nagtungo si Elena sa karinderya upang formal na angkinin ang negosyong matagal niyang pinaghirapan. Subalit hindi ang pamilyar na amoy ng masarap na ulam ang sumalubong sa kanya, kundi ang mabigat at mapanghusgang titig ng mga taong dati niyang pinakakain. Ang mga kapitbahay at dating suki na naniwala sa pag-arte ni Sylvia ay nagtipon sa labas. Bago pa man makapagsalita si Elena, isang bulok na itlog ang mabilis na lumipad at tumama ng buong lakas sa kanyang balikat. Ang malansa at nakasusukang amoy ay agad na kumalat at nanuot sa kanyang damit. Sinundan ito ng mga masasakit na panlalait at pandidiri mula sa karamihan. Bawat panunumbat na ibinato sa kanya ay nagbukas muli ng lumang sugat sa kanyang puso. Siya na nagbigay ng kanyang buong lakas upang maglingkod ngayon ay itinataboy tulad ng isang asong may sakit. Nananikip ang kanyang dibdib at ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina sa harap ng walang katwirang puot ng lipunan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Gabriel tulad ng isang matibay na pader na humadlang sa rumaragasang alon. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang harangan ang anumang bagay na ibinabato ng mga tao. Mahigpit niyang hinawakan ang nanginginig na braso ni Elena at maingat siyang inakay papasok sa kanyang sasakyan palayo sa mga mapanghusgang mata. Dinala ni Gabriel si Elena sa kanyang sariling tahanan, isang tahimik at pribadong lugar na napapalibutan ng mga puno malayo sa ingay ng lungsod. Sa loob ng malinis na banyo, tinulungan niyang linisin ang buhok ni Elena mula sa dumi ng itlog. Ang bawat pagdampi ng mainit na tuwalya na hawak ng abogado sa mga hibla ng kanyang buhok ay puno ng pag-iingat at walang katumbas na lambing. Nang makaupo na sila sa sala, isang mainit na baso ng tsaa na gawa sa mansanilya ang inilapag ni Gabriel sa kanyang harapan. Nanginginig ang mga kamay ni Elena nang abutin niya ito. Ang pait ng pagtatakwil ng mga taong itinuring niyang kapwa ay pilit na bumabara sa kanyang lalamunan. Bakit ganito kabilis maniwala ang mga tao sa kasinungalingan? Gabriel, pagod na akong maging mabuti. Garalgal at halos pabulong na wika ni Elena habang ang mga luha ay naguunahang pumatak sa kanyang kandungan. Umupo si Gabriel sa tapat niya. Walang halong awa sa kanyang mga mata, kundi isang purong paghanga sa katatagan ng babaeng nasa kanyang harapan. Tiningnan niya si Elena nang may malalim na kasiguraduhan. Hayaan mo silang sumigaw, Elena. Ang totoo ay hindi kailangang mag-ingay. Mahinahong sagot ni Gabriel
habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang malapad na palad sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Elena. Ang kasinungalingan ay kailangang gumamit ng matinding puwersa para paniwalaan. Ngunit ang katotohanan, gaano man ito ibaon ay lilitaw sa tamang panahon. At nandito ako para siguraduhing mangyayari iyon. Ang simpleng paghawak na yon ay nagpadala ng isang kakaibang init na umagos sa buong katawan ni Elena. Ang kanyang puso na kanina lamang ay pinipiga sa sakit ay tila binalot ng isang malambot na kumot ng kapayapaan. Sa piling ng lalaking ito, hindi niya kailangang magpaliwanag. Ligtas siya. Sa gitna ng kanilang tahimik na sandali, umilaw ang screen ng telepono ni Elena. Isang pamilyar na pangalan mula sa isang bangko ang lumitaw. Sinagot niya ito at nalaman ang isang mahahalagang impormasyon. Ang kanyang dating kaibigang empleyado ay nagbigay ng lihim na babala na si Marco ay kasalukuyang nag-aayos ng mga pekeng papeles upang isanla ang isang nakatagong ari-arian bago pa man ito mabawi ng batas. Ang balitang iyon ay nagpabago sa timpla ng hangin sa paligid ni Elena. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay tuluyang napalitan ng isang patalim na handang sumugat pabalik. Tumayo si Elena at binuksan ang kanyang laptop na nakapatong sa mesa. Sa screen ay tumambad ang video ni Sylvia na umaabot na sa 1,000,000 views puno ng mga komento ng mga taong nagagalit sa kanya. Subalit sa halip na masaktan, isang kalmadong ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Binuksan niya ang kanyang email at inilakip ang 3 mahahalagang dokumento na matagal na niyang iniingatan, mga lehitimong bank statements na nagpapatunay ng pagwawaldas ni Sylvia sa pera ng kanilang ama para sa mga luho at hindi para sa ospital. Inilagay niya bilang tatanggap ang mga pangunahing pahayagan at istasyon ng balita sa kanilang bayan. Ipinatong niya ang kanyang daliri sa mousepad. Sa isang tahimik na pagpindot ang mensahe ay matagumpay na naipadala. Ang katarungan ay nagsimula ng gumalaw at ang mundo ng mga taong nanakit sa kanya ay malapit nang gumuho. Ang sikat ng araw ay nagdala ng panibagong hangin sa buong bayan kasabay ng pagsabog ng isang balitang tuluyang nagpabagsak sa kaharian ng kasinungalingan ni Sylvia. Ang mga pangunahing pahayagan at ang pinakasikat na pahina sa internet ng kanilang komunidad ay sabay-sabay na naglabas ng mga opisyal na dokumento. Malinaw na nakaukit sa mga resibo at kopya ng bank statement ang bawat malaking transaksyon ng nakatatandang kapatid. Habang umiiyak ito sa nakaraang video at nagmamakaawa ng simpatiya dahil sa diumano'y paghihirap ng kanilang amang may sakit, ang mga pondong nakalaan para sa ospital ay dumiretso sa mga mamahaling bakasyunan, mga bagong alahas at pagpaparetoke sa mga pribadong klinika. Sa isang iglap, ang simpatiya ng publiko ay nag-iba ng direksyon. Ang mga taong dating nakisimpatya at nagbato ng puot kay Elena ay napuno ng matinding pagkasuklam para sa ginawang panlilinlang. Ang mga salitang pumupuri kay Sylvia ay napalitan ng masasakit na sumpa pagbatikos at panunumbat. Ang pekeng maskara ng isang mapagmahal na anak ay tuluyan ng nawasak at ang lipunan mismo ang humila sa kanya pababa mula sa kanyang pinagmamalaking pedestal. Sa kabilang dako sa loob ng lumang karinderya kung saan nakatira ngayon si Clara at Marco, isang lihim ang aksidenteng nabunyag. Habang nagliligpit si Clara ng mga nakakalat na damit sa loob ng aparador ng lalaki, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na kahon na nababalutan ng pulang pelus na nakatago sa ilalim ng mga sapatos. Nang buksan niya ito, isang mamahaling singsing na may kumikinang na brilyante ang sumalubong sa kanyang mga mata. Sinubukan niya itong isuot ngunit hindi ito kasya sa kanyang daliri at higit sa lahat, walang anumang pangako ng kasal ang namutawi sa mga labi ng kanyang kinakasama. Simula nang iwan nito si Elena. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib.
Para kanino ang mamahaling alahas na yon? Bakit nagtatago ng ganitong kayamanan ang lalaking pilit nang hihingi ng pera sa kanya para sa pang-araw-araw na gastusin? Samantala, isang tahimik at payapang gabi ang bumalot sa tahanan ni Gabriel. Mula sa kusina ay umaagos ang pamilyar at nakagugutom na amoy ng nilutong sinigang at mainit na kanin. Matapos ang napakatagal na panahon, muling humawak si Elena ng sandok, hindi upang maging alipin ng kanyang pamilya, kundi upang maghandog ng bukal sa pusong pasasalamat sa taong nagligtas sa kanya mula sa madilim at malamig na kalsada. Nang dumating ang abogado, mula sa mahabang araw sa korte, sinalubong siya ng isang maayos at nakahandang hapagkainan. Naupo si Gabriel at maingat na humigop ng mainit na sabaw. Sa unang paglapat pa lamang ng lasa sa kanyang dila, dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata. Huminto siya sa paggalaw at tahimik na tumitig sa mangkok. Ang perpektong timpla ng asim at linamnam ay nagbalik ng isang napakahalagang alaala mula sa kanyang pagkabata, ang yakap at pagmamahal ng kanyang yumaong ina na matagal na niyang hinahanap-hanap. Isang purong emosyon ang dumaan sa mukha ng matipunong lalaki. Tumingin si Gabriel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa isang malalim at hindi masabing pasasalamat. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang simpleng pagkaing iyon ay matibay na nagtali sa dalawang kaluluwang parehong nangungulila sa tunay na tahanan. Bahagyang ngumiti si Elena, isang nangiting nagpapatunay na unti-unti na siyang nakalalaya mula sa rehas ng nakaraan at handa ng makaramdam muli ng kalinga. Ngunit habang namamayani ang kapayapaan at pag-asa sa tahanan ng abogado, isang matinding gulo ang sumiklab sa tapat ng bahay ni Sylvia. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, dumating ang mga kinatawan ng sindikatong pinagkakautangan niya ng malaking halaga. Ginamit niya ang inutang na pera upang matustusan ang kanyang magarbong pamumuhay at matakpan ang mga nawalang pondo matapos ibulgar ng media ang kanyang pandaraya. Walang anumang negosasyon ang naganap. Isang buong balde ng malapot at mapulang pintura ang walang awang isinaboy sa buong harapan ng kanyang bahay. Ang matapang na amoy ng chemical ay humalo sa hanging gabi. Isang formal at maruming sulat ang iniwan sa kanyang pintuan, naglalaman ng banta, napuputulin ng kanyang mga daliri at susunugin ang bahay kung hindi niya mababayaran ang lahat ng utang sa loob ng 24 na oras. Nanlalamig at nanginginig ang buong katawan ni Sylvia habang nakadungaw sa nasirang harapan ng kanyang tahanan mula sa bintana. Sa gitna ng kanyang labis na desperasyon at takot para sa sariling buhay, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, hinanap niya ang nag-iisang pangalan ng taong may kakayahang maglabas sa kanya sa impyernong yon dahil sa malaking pamanang na iwan dito. Ang kanyang sariling kapatid na ilang araw pa lamang ang nakalipas ay itinapon niya sa putikan. Ang mapulang pintura ay patuloy na gumagapang pababa sa inukit na kahoy ng pintuan, nag-iiwan ng isang mahabang bakas na tila sariwang dugong umaagos sa gitna ng katahimikan. Ang malakas na buhos ng ulan ay muling naging saksi sa pagbaliktad ng kapalaran sa gitna ng madilim na kalsada. Mula sa loob ng malinis at maliwanag na tahanan, pinagmamasdan ni Elena ang isang figurang nakaluhod sa gitna ng maputik na daanan sa harap mismo ng kanyang bakal na tarangkahan, si Sylvia. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan at matatalim na salita. Ngayon ay basang-basa ang buhok, ay nakadikit sa kanyang maputlang pisngi, at ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan na ng talsik ng putik mula sa mga dumaraang sasakyan. Bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila isang mabilis na tibok ng kaba at kahihiyan sa dibdib ni Sylvia habang hinihintay ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto at lumabas. Hawak niya ang isang malaking itim na payong
Ngunit nang makarating siya sa tapat ni Sylvia, nanatili siyang nakatayo ng tuwid at hindi man lamang itinagilig ang payong upang silungan ang kanyang kapatid. Hinayaan niyang maramdaman ni Sylvia ang bawat malamig na patak ng tubig tulad ng ginawa nito sa kanya noong gabi ng libing ng kanilang ama. Ang katahimikan ni Elena ay mas nakakabingi kaysa sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Elena, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Sylvia ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghikbi at panginginig ng katawan dahil sa ginaw. Pinuntahan ako ng mga naniningil ng utang sa bahay. Papatayin nila ako kapag hindi ako nakabayad bukas ng umaga. Utang na loob, kapatid mo ako. Tayo na lang ang magkadugo, Elena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang tinitingnan ang nananangis na kapatid. Utang na loob. Ngayon mo naaalala ang dugo natin. Sylvia, nasaan ang dugong iyan nang ipinagtatabuyan mo ako sa harap ng puntod ni Itay? Nasaan ang kapatid ko nang kinuha ninyo ni Marco ang bawat sentimong pinaghirapan ko sa kusina sa loob ng 10 taon? Nagkamali ako, Elena. Patawarin mo ako. Kahit kalahati lang ng pamanang yon, mailigtas lang ang buhay ko sa mga taong yon. Sigaw ni Sylvia habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at puno ng putik. Huminga ng malalim si Elena. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng katuwaan sa nakikitang paghihirap ng kapatid, kundi isang malalim na pagkapagod at lungkot para sa isang pamilyang tuluyan ng nabulok ang pundasyon. Dinukot niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong barya at 20 pesos na papel, ang eksaktong halaga na itinira sa kanya ni Sylvia noon bago siya itapon sa kalsada. Ibinagsak ni Elena ang pera sa basang semento sa tapat ng kapatid. Ang mga barya ay bahagyang tumalbog sa putikan bago tuluyang lumubog sa tubig. Iyan ang halaga ng bus fare na gusto mong ibigay sa akin noon para pauwiin ako sa probinsya. Kunin mo yan, Sylvia. Iyan ang huling tulong na makukuha mo sa akin. Ang utang na loob ko sa'yo ay binabayaran ko na ng katahimikan ko sa lahat ng pandaraya mo. Huwag ka nang babalik dito. Nanigas si Sylvia habang pinagmamasdan ang mga baryang unti-unting tinatakpan ng dumi sa kalsada. Sa gitna ng kanyang matinding kahihiyan, dahan-dahan niyang pinulot ang mga ito habang tinitignan siya ng ilang kapitbahay na nakadungaw sa kanilang mga bintana, bumubulong tungkol sa kinahinatnan ng mapagmataas na reyna ng karinderya. Tumayo si Sylvia at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat at pagkatalo, habang ang tubig ulan ay patuloy na humuhugas sa kanyang mga luhang puno ng pagsisisi. Hindi alam ng dalawang magkapatid, sa loob ng isang madilim na sasakyang nakaparada sa di-kalayuan ay nanonood si Marco. Hawak nito ang kanyang telepono, lihim na kinukunan ng video, ang buong tagpo mula simula hanggang sa pag-alis ni Sylvia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng plano. Nais niyang gamitin ang video na ito upang i-post sa internet at palabasin na isang malupit at walang pusong kapatid, si Elena. Umaasang sa pamamagitan ng galit ng publiko ay makakahanap siya ng paraan upang bawiin ang mana. Ngunit pag-uwi ni Marco sa kanyang tinutuluyang madilim at masikip na silid, isang panibagong unos ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Clara sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay namumula sa kakaiyak at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel mula sa isang klinika. Walang ano-ano ay inihagis niya ang papel. Sa mukha ni Marco, ang puting dokumento ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago lumapag sa paanan ng lalaki. Buntis ako, Marco, at alam kong wala kang kahit isang sentimo sa bulsa mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano mo bubuhay ng anak mo kung kahit pambayad sa kuryente ay wala ka na?
Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mas nakakabingi kaysa sa kulog sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang nakatingin sa resulta ng pagsusuri sa sahig. Dala ang isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang silid na dating pinuno ng mga pangarap ni na Marco at Clara ay nababalot na ngayon ng isang nakakasakal na tensyon. Sa gitna ng masikip at madilim na kwarto, nakatitig si Marco sa puting papel na nagpapatunay ng pagbubuntis ni Clara. Sa halip na kagalakan, ang tanging naramdaman niya ay isang matinding bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulubog sa kailaliman ng dagat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa takot, sa responsibilidad na hindi niya kayang pasanin. Wala siyang pera, wala siyang dangal, at ngayon ay may isang buhay na nakasalalay sa kanyang walang kwentang pagkatao. Marco, magsalita ka naman. Anong gagawin natin? I'm pregnant at wala na tayong pambayad kahit sa upa ng kwartong ito. Ang boses ni Clara ay puno ng pait at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa walang humpay na pag-iyak. Tiningnan siya ni Marco nang may halong inis. Bakit ngayon pa? Alam mong gipit na gipit tayo. I don't have money. Clara, niloko tayo ni Sylvia at nakuha na ni Elena ang lahat. You think this is easy for me? Sa tindi ng galit at desperasyon, lumabas ang dalawa sa kalsada, hindi alintana ang mga mata ng mga kapitbahay na nakamasid. Ang pag-aaway nila ay humantong sa isang matinding pagtatalo sa gitna ng bangketa. Sa isang iglap ng pagkabulag sa puot, buong lakas na itinulak ni Marco ang mga balikat ni Clara. Ang babae ay nawalan ng balanse at marahas na bumagsak sa matigas at maruming semento. Ang tunay na anyo ni Marco bilang isang hapi-hapit at duwag na lalaki ay tuluyan ng nalantad sa ilalim ng liwanag ng poste sa kalsada. Hindi kalayuan sa kanila, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito, tahimik na nakasaksi si Elena at Gabriel sa buong pangyayari. Ang mga kamay ni Elena ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sa halip na makaramdam ng saya o paghihiganti sa nakikitang paghihirap ng mga nagtaksil sa kanya, isang matinding panlulumo at pandidiri ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang mga panahong tinitiis niya ang lahat para kay Marco, ang mga sakripisyong ibinigay niya para sa isang lalaking sa huli ay wala palang halaga. Ang bawat luhang inubos niya noon ay tila isang malaking pagkakamali na ngayon ay malinaw na sa kanyang paningin. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang sariling katawan, isang reaksyon ng kanyang gunita sa mga trauma ng nakaraan. Biglang uminit ang kanyang palad nang maramdaman niya ang malapad at matatag na kamay ni Gabriel na pumatong sa kanya. Ang paghawak na yon ay hindi nagmamadali, kundi puno ng katiyakan at pangako ng proteksyon. Dahan-dahang iginiya ni Gabriel ang sasakyan palayo. Sa marahas na tagpong yon, binabalot ang loob ng kotse ng isang mapayapang katahimikan na tila isang kanlungan sa gitna ng digmaan. Hindi mo na kailangang tignan ng basura ng nakaraan mo, Elena. Mahinahong wika ni Gabriel habang ang kanyang paningin ay nananatili sa kalsada, ngunit ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang hinahaplos ang likod ng kamay ng babae. Dito sa tabi ko, wala nang mananakit sa'yo. Nandito ka na sa ligtas na lugar. Isang banayad na init ang gumapang sa pisngi ni Elena. Ang kanyang puso, na matagal nang naging banyaga sa kalinga, ay tumibok ng may bagong ritmo. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang presensya ni Gabriel ay tila isang tanglaw na nagbibigay ng pag-asa. Inangat ni Gabriel ang kanyang kabilang kamay at maingat na inayos ang isang ligaw na hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Elena.
Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng babae, isang simpleng ugnayan na nagdulot ng isang matinding kilig at kapanatagan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Sa sandaling iyon naramdaman ni Elena na hindi lamang siya pinoprotektahan bilang isang kliyente, kundi pinahahalagahan bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Nang makarating sila sa tapat ng tinutuluyan ni Elena, tumunog ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Ang screen ay umilaw nagpapakita ng isang numerong hindi rehistrado, ngunit pamilyar sa kanyang alaala. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. Ang boses ni Clara, na puno ng hikbi at desperasyon, ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Ate Elena, patawarin mo ako. Ate, tulungan mo ako pakiusap. Wala na akong matatakbuhan. Si Marco ay isang halimaw. Napatigil ang paghinga ni Elena. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan na tila nagbabadya ng isa pang malakas na unos. Ang babaeng sumira sa kanyang tahanan ay ngayon ay humihingi ng tulong sa kanya. Handa na ba ang kanyang puso na magpatawad o ang tawag na ito ay isa lamang panibagong patibong na muling magbubukas sa mga sugat na kasisimula pa lamang maghilom? Ang malamig na liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga bitak ng isang abandonadong bodega kung saan ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa alikabok ng paligid. Sa gitna ng isang maruming mesa, maingat na inilatag ni Marco ang isang pirasong papel na tila ginto ang halaga sa kanyang paningin. Ito ang huwad na titulo ng lupa na binuo niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang huling baraha na inaasahan niyang maglalabas sa kanya mula sa kumunoy ng kahirapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pinaghalong takot at kasakiman habang hinihintay ang mga tauhan ng pautang na handang bumili ng dokumentong iyon sa murang halaga. Nang iabot ni Marco ang papel, sa lalaking nasa kanyang harapan ang paglipat ng tuyot na dokumento ay lumikha ng isang gasgas na tunog sa ibabaw ng mesa. Ngunit bago pa man madampi ng lalaki ang kanyang mga daliri, sa titulo, ang buong paligid ay biglang nabalot ng matitinding asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga bintana. Ang marahas na pagbukas ng malaking pinto na yari sa bakal ay yumanig sa buong bodega, nagdadala ng isang matinding bugso ng hangin na nagpataob sa nag-iisang lampara sa mesa. Sa isang iglap, ang mga unipormadong pulis ay nakapaligid na sa kanya, dala ang isang awtoridad na tuluyang bumasag sa kanyang mga pangarap. Ang malamig na metal ng posas ay humalik sa mga pulso ni Marco, isang pakiramdam na nagpadala ng matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Habang iginiginiya siya palabas ng bodega, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa tabi ng isang sasakyan kasama si Elena. Ang katahimikan ni Elena habang nakatingin sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat. Doon niya napagtanto na ang lahat ng kanyang hakbang ay matagal na palang binabantayan at ang bitag na kanyang nilakad ay siya mismo ang gumawa. Sa loob ng madilim at malamig na selda sa Don Cansat, nakaupo si Marco sa isang sementong upuan ng kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Nang marinig niya ang banayad na hakbang sa labas ng rehas, mabilis siyang nag-angat ng tingin. Si Elena, ang babaeng dati ay handang mamatay, para sa kanya ay nakatayo ngayon. Sa harap ng mga rehas na bakal, ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan at lakas. Elena, help me please. Pagmamakaawa ni Marco ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga malamig na rehas. I was framed. Niloko nila ako. I'm so sorry, Elena. Mahal kita. Alam mo yan. Pakiusap, bawiin mo ang demanda. Give me one more chance and I'll make it up to you. Walang anumang emosyon na gumalaw sa mukha ni Elena. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at maingat itong inilapag sa maliit na puwang
sa pagitan ng mga rehas. Ito ang mga papeles para sa kanilang annulment at divorce, isang formal na pagputol sa bawat ugnayan na natitira sa kanilang dalawa. Hindi kita ipapakulong dahil galit ako sa iyo, Marco. Mahinahong wika ni Elena, ang kanyang boses ay malalim at hindi nagmamadali. Ipapakulong kita dahil iyon ang nararapat sa isang magnanakaw. Magnanakaw ka hindi lamang ng pera, kundi ng tiwala at panahon ng isang taong nagmahal sa iyo ng tapat. Tapos na ang panahong ako ang taga-ayos ng mga kalat mo. Tumayo si Elena at tumalikod, handa ng iwanan ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang bawat hakbang palayo, isang matinding sigaw mula kay Marco ang nagpahinto sa kanyang mundo. Ang boses ng lalaki ay naging isang matalim at desperadong bulahaw na tumagos sa kanyang puso. You think Sylvia is better than me? You think she's just a greedy sister? Sigaw ni Marco habang ang kanyang muka ay nakadiin sa mga rehas. Hindi sakit sa puso ang pumatay sa tatay mo, Elena. Si Sylvia! Si Sylvia ang nag-alis ng oxygen mask niya sa ospital ng gabing iyon. Pinatay niya si Itay dahil ayaw niyang makuha mo ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pasabog na nagpaguho sa paligid ni Elena. Ang hangin sa loob ng istasyon ay tila naglaho, iniiwan siyang hindi makahinga. Ang bawat imahe ng kanyang amang naghihingalo ay muling bumalik sa kanyang gunita. Ngunit ngayon ay may kasama ng isang malupit at madugong katotohanan. Nanlabo ang paningin ni Elena habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa tindi ng sakit at galit na unti-unting sumasabog sa kanyang dibdib. Paano mo haharapin ang katotohanang ang mismong dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat ang siyang pumatay sa nag-iisang tao na nagmahal sa iyo ng tunay? Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa katinoan ni Elena. Ang hangin sa loob ng istasyon ng pulisya ay biglang naging kakarampot. Tila hinihigop ng isang hindi nakikitang puwersa na nag-iwan sa kanya na hirap sa paghinga. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at kung hindi dahil sa matitipunong braso ni Gabriel na mabilis na sumalo sa kanya, marahil ay tuluyan na siyang bumagsak sa malamig na semento. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang imahe ng kanyang amang nakaratay sa ospital, ang huling sulyap nito na puno ng pagmamahal at pighati ay muling bumalik sa kanyang gunita. Ngunit ngayon, ang bawat alaala ay nabahira ng malapot at madilim na katotohanan ng pagtataksil. Nanatiling tahimik si Gabriel, ngunit ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa mga balikat ni Elena ay sapat na upang iparamdam ang kanyang suporta. Sa kabila ng matinding galit na nag-aalab sa mga mata ng abogado, pinanatili niya ang kanyang kalamigan upang maging sandigan ng babaeng kasalukuyang winawasak ng pighati. Hindi nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa batas at sa tulong ng mga ebidensyang nakalap muli niyang binuksan ang kaso ng pagkamatay ng ama ni Elena. Inabot ng ilang araw ang mabusising investigasyon hanggang sa matuntun nila ang nurse na naka-duty noong gabing iyon, isang babaeng matagal nang nagtatago sa takot at kinalaunan, ay umamin na binayaran siya ni Sylvia upang manahimik tungkol sa nakita niyang pagpatay sa makina ng oxygen. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Sylvia ay nahanap ng mga alagad ng batas sa loob ng isang madilim at mabahong songbak room. Doon pilit niyang nilulustay ang natitirang barya sa kanyang bulsa, umaasang sa pamamagitan ng sugal ay makakatakas siya sa mga utang na unti-unting sumasakal sa kanya. Ang marahas na pagpasok ng mga pulis sa lugar na yon ay hindi na nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumakas. Ang pagkakalapat ng malamig na metal sa kanyang mga pulso ay nagdulot ng isang matinis na sigaw. Mula sa kanya isang hiyaw ng desperasyon at hindi matanggap na pagkatalo.
Dumating ang araw ng paghuhukom sa loob ng isang formal at tahimik na silid ng hukuman. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa kanyang silya ay puno ng bigat, tila bawat semento ay humihila sa kanya pababa. Nakaupo si Sylvia sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pagsisisi. Sa halip na humingi ng tawad, ginamit pa ni Sylvia ang kanyang huling lakas upang sumigaw at isumpa si Elena. Ibinibintang ang lahat ng malas sa kanyang buhay sa kanyang sariling kapatid. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Sylvia ay tila lason na pilit pumapatay sa natitirang pagmamahal ni Elena para sa kanyang pamilya. Nang tumayo ang nurse upang magtestigo at ilahad ang bawat detalye ng gabing iyon, ang katahimikan sa loob ng korte ay naging mas matindi kaysa sa kamatayan. Inilarawan nito kung paano malamig na tinanggal ni Sylvia ang maskara ng kanyang sariling ama, habang ang matanda ay walang laban na humihingi ng tulong gamit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, yumuko si Elena at tinakpan ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa tagumpay, kundi dahil sa matinding panghihinayang na ang mismong dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat ang pumaslang sa kaisa-isang taong nagtanggol sa kanya. Guilty. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dala ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo para kay Sylvia. Habang inilalabas ang kanyang kapatid mula sa silid, nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang hinalang hiling ng paghihiganti sa paningin ni Elena, kundi isang malalim na kawalan at pagod. Bago tuluyang mawala si Sylvia sa kanyang paningin, kinuha ni Elena ang isang lumang larawan mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa mesa ng abogado. Iyon ay larawan nila noong mga bata pa sila, masayang naghahati sa isang piraso ng candy bago pa man lamunin ng kasakiman ang puso ng kanyang kapatid. Nang matapos ang lahat, tumayo si Elena sa labas ng gusali ng hukuman. Ang ulan ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tila isang unos na sumisira, kundi isang basbas na naghuhugas sa mga dumi ng nakaraan. Lumapit si kay Gabriel sa kanyang tabi at tahimik na ipinayong ang itim na tela sa itaas ng kanyang ulo. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas, ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay mas matindi pa sa anumang hatol ng korte. Paano ko muling tuturuan ang aking puso na magtiwala kung ang bawat taong minahal ko ay nag-iwan lamang ng malalalim na sugat na hindi kayang hilumin ng anumang batas? Ang dahan-dahang pag-akyat ng liwanag sa silangan ay nagbigay ng bagong kulay sa mga pader na matagal nang binalot ng dumi at pighati. Matapos ang sunod-sunod na pagyanig sa kanyang buhay, si Elena ay tumayo sa gitna ng karinderya na ngayon ay tila isang piping saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Ang amoy ng sabon chlorine at bagong pinturang puti ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin sa umaga o unti-unting pinapalitan ang malansang amoy ng nakaraan. Hawak ang isang magaspang na brush, buong lakas na kinukuskos ni Elena ang mga uling at dumi sa dingding ng kusina. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga braso ay may kasamang determinasyon. Tila ba sa bawat kuskos ay binubura rin niya ang mga alaala ng panlalait ni na Sylvia at Marco. Hindi nagtagal ang mahinang pagtama ng mga buko ng daliri sa bakal na tarangkahan ay narinig ni Elena. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita ang mga dating suki at kapitbahay na dati ay nagbato sa kanya ng masasakit na salita. Ngayon, dala-dala nila ang sariling mga walis balde at mga pagkain. Si Aling Rosa, ang pinakamatandang kapitbahay, ay unang lumapit at humawak sa kamay ni Elena.
Ate Elena, pasensya ka na sa amin noon. Nabulag kami ng mga kwento ni Sylvia. Nandito kami para tumulong sa'yo na buksan muli itong pwesto. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng katapatan. Sa isang sandali, ang diwa ng bayanihan ay namayani sa buong paligid. Ang ingay ng mga walis na tumatama sa semento at ang pagbuhos ng tubig sa sahig ay naging isang masayang musika ng pagkakaisa. Hindi na nag-iisa si Elena sa kanyang pagbangon. Sa kalagitnaan ng paglilinis dumating si Gabriel. Sa halip na suot ang kanyang formal na Amerikana, ang abogado ay nakasuot lamang ng isang simpleng t-shirt na puti at kupas na maong. Nakatupi ang kanyang mga manggas, inilalantad ang kanyang matitipunong braso na ngayon ay nangingintab sa pawis. Kinuha niya ang brush mula sa kamay ni Elena at siya na ang nagpatuloy sa pagpipinta ng mataas na bahagi ng pader. Attorney, baka madumihan ang damit mo. Ako na lang, biro ni Elena, bagaman hindi niya mapigilang mapatitig sa seryosong mukha ng lalaki. Don't worry, Elena. Mas mahalaga ang muling pagngiti ng pader na ito kaysa sa damit ko. Tugon ni Gabriel, sabay tingin ng diretso sa mga mata ng babae. Sa gitna ng init ng sikat ng araw, isang kuryente, nang init ang gumapang sa puso ni Elena, nang bahagyang dumampi ang daliri ni Gabriel sa kanyang palad habang ibinabalik ang lalagyan ng pintura. Fade to black ang damdamin, tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang naririnig niya sa gitna ng katahimikan ng kanilang pagtitigan. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang malambot na unan na sumasalo sa bawat pagod ng kanyang kaluluwa. Nang sumapit ang hapon at malinis na ang lahat, muling bumango ang paligid sa pamilyar na amoy ng adobo at kanin. Ito ang unang araw ng muling pagbubukas ng karinderya. Ngunit bago pa man makapagsilbi si Elena, isang figura ang tumayo sa may pintuan. Si Clara, ang babaeng naging mitya ng kanyang pagluha, ay nakatayo sa harapan niya, bit-bit ang isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog. Wala na ang mamahaling alahas at magagarbong damit ni Clara. Pinalitan ito ng isang luma at kupas na duster. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating kayabangan, kundi puro pagod at takot. Ate Elena, wala na akong matuluyan. Nilustay ni Marco ang lahat bago siya nakulong. Pati ang mga gamit ko kinuha na ng mga pinagkakautangan niya. Hindi ko na alam kung saan ko dadalhin ang anak ko. Nanginginig ang boses ni Clara, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa labis na kahihiyan. Nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang puso ay parang pinipigas sa pagitan ng galit at awa. Ngunit nang marinig niya ang mahinang pag-ungol ng sanggol, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Kumuha siya ng isang mangkok at nilagyan ito ng mainit na sabaw. Lumapit siya kay Clara at inilapag ang pagkain sa mesa. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak, Clara. Kumain ka muna. Pagkatapos nito, pwede kang mag-umpisang maghugas ng mga plato rito kung gusto mong magkaroon ng disenteng buhay para sa bata. Ang boses ni Elena ay matatag, ngunit may halong lambing. Ang pagpapatawad ay hindi isang kahinaan, kundi ang huling hakbang sa kanyang ganap na paggaling. Nang gabi ring iyon, matapos ang matagumpay na unang araw, nagpaiwan si Gabriel upang tulungan si Elena na magligpit. Sa ilalim ng madilim na langit na may ilang bituin, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang tensyon sa kilos ng abogado. Hawak ni Gabriel ang kanyang telepono. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang opisyal na dokumento mula sa ibang bansa. Elena, may kailangan akong sabihin sa'yo. Panimula ni Gabriel ang kanyang boses ay tila may dalang mabigat na balita. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang law firm sa abroad. Inaalok nila ako ng isang mahalagang posisyon na matagal ko nang pinapangarap. Kailangan kong umalis sa susunod na buwan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malamig na tubig
na ibinuhos sa nag-alab na puso ni Elena. Ang kasiyahang naramdaman niya sa buong araw ay biglang napalitan ng isang malalim na takot. Paano na siya? Ang muling pagbangon ba niyang ito ay mangangahulugan din ng muling pag-iisa. Ang bawat salitang binitawan ni Gabriel ay tila isang malamig at matalim na hangin na tumagos sa puso ni Elena, dahilan upang ang mainit na kape sa kanyang mga kamay ay biglang mawalan ng halaga. Ang liwanag ng buwan na kanina ay nagbibigay ng kapayapaan ay tila naging isang maputlang anino na lamang sa sahig ng karinderya. Inilahad ni Gabriel ang tungkol sa alok na maging isang mataas na hukom sa Singapore, isang posisyon na pinangarap nito simula pa noong nag-aaral pa lamang ito ng batas. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon ay ang katotohanang kailangan nitong iwan ang lahat, kabilang na siya. Isang matinding panginginig ang gumapang sa mga daliri ni Elena. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging isang pasanin, ang tinatawag na hiya, ay muling bumangon mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang magagaspang na palad na may mga peklat ng pagluluto at ikinumpara ito sa makinis at formal na mundo ni Gabriel. Sino nga ba siya? Isang babaeng galing sa wasak na pagsasama, isang dating kusinera na muntik nang mawalan ng lahat. Ang kaisipang magiging hadlang siya sa rurok ng tagumpay ng lalaking nagligtas sa kanya ay nagdulot ng isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Gabriel, hindi mo dapat ako isipin. Halos pabulong na wika ni Elena habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin. This is your dream! Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito para lang sa isang taong tulad ko. You deserve someone who matches your world, someone better. Ang mga salitang yon ay tila isang sampal kay Gabriel. Tumayo ang abogado at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay nagpapakita ng isang malalim na pighati. Elena Matchworld, akala ko ba na patunayan ko na sa'yo na ang mundo ko ay kung nasaan ka? Hindi mo kailangang maging biktima habang buhay ng mga maling akala ni Sylvia o ni Marco. You are enough for me. Ngunit ang takot sa loob ni Elena ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na lumigaya. Sa isang iglap ng kahinaan, muling nagtayo ng pader ang kanyang puso. Ayokong dumating ang araw na sisihin mo ako dahil hindi mo tinanggap ang alok na iyan. Pakiusap, umalis ka na. I can manage the carinderia alone. Sanay na akong mag-isa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas matindi kaysa sa anumang sigawan. Nakita ni Elena ang pagbagsak ng mga balikat ni Gabriel, ang unti-unting paglaho ng ningning sa mga mata nito. Walang anumang salitang binitawan ng lalaki habang dahan-dahang itong tumalikod at naglakad patungo sa pintuan. Ang ulan na kanina pa nagsisimulang pumatak ay tuluyan ng bumuhos ng malakas. Sa labas ng tarangkahan, hindi kinuha ni Gabriel ang kanyang payong. Iniwan niya ito sa silya sa tabi ni Elena, tila isang huling simbolo ng kanyang pagnanais na protektahan ang babae kahit mula sa malayo. Pinanood ni Elena ang likod ni Gabriel habang unti-unti itong nilalamon ng dilim at nang buhos ng ulan, ang matipunong katawan nito ay basang-basa at tila pasan ang buong bigat ng mundo. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Elena. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng bawat segundong lumilipas patungo sa tuluyang paglayo ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Pinagmasdan niya ang mga pader ng kanyang karinderya, ang mga pader na si Gabriel ang tumulong na kulayan ng pag-asa. Naisip niya ang bawat sakripisyo, ang bawat paghawak ng kamay, at ang bawat salitang nagpahilom sa kanyang mga sugat. Hanggang kailan ka ba matatakot, Elena? Bulong niya sa kanyang sarili habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Napagtanto niya na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang ang pagtakas sa mga kaaway, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang pag-ibig na nararapat sa kanya. Hindi na siya ang biktimang itinatapon sa kalsada. Siya na ang may-ari ng sarili niyang tadhana.
Sumapit ang ikapito ng umaga. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga ulap matapos ang nagdaang bagyo. Mabilis na kinuha ni Elena ang susi ng kanyang lumang sasakyan na ginagamit sa pagde-deliver ng mga sangkap. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang makina na lumikha ng isang matandang tunog ng pagkabuhay. Ang bawat pagpindot niya sa silinyador ay may kasamang panalangin. Ang mga sasakyan sa kalsada ay tila mga naglalakihang harang na pilit siyang pinapabagal. Pawis na pawis ang kanyang mga palad habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang orasan sa dashboard ay nagpapakita na 1 oras na lamang bago ang pag-alis ng huling biyahe patungo sa paliparan. Habang binabagtas ang mahabang kalsada, tanging ang mukha ni Gabriel at ang mga huling sandali nilang magkasama ang nagpapatakbo sa kanyang isipan. Hindi na siya makakapayag na ang huling imahe niya sa isip ni Gabriel ay ang babaeng muling nagtago sa kanyang shell. Sa pagkakataong ito, siya naman ang tatakbo. Siya naman ang magiging payong sa gitna ng unos ng buhay ni Gabriel. Ngunit sa tindi ng trapiko at sa layo ng airport kaya niya napigilan ang paglipad ng lalaking tila tinanggap na ang kanyang huling pamamaalam. Ang malawak na semento ng paliparan ay tila isang walang hanggang disyerto sa paningin ni Elena habang mabilis siyang tumatakbo sa gitna ng dagsa ng mga taong may kani-kaniyang destinasyon. Ang bawat pagtama ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay nagdadala ng panginginig sa kanyang buong katawan, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding takot na baka huli na ang lahat. Ang malakas na boses mula sa mga speaker na nag-aanunsyo ng mga huling tawag para sa mga pasahero ay tila isang malupit na paalala ng bawat segundong ninanakaw ng tadhana mula sa kanya. Pawis na pawis ang kanyang noo at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib ay mas nag-aalab kaysa sa anumang pag-aalinlangan. Narating niya ang dulo ng malawak na bulwagan, malapit sa pintuan ng seguridad kung saan ang mga pasahero ay tuluyan ng nagpapaalam sa labas na mundo. Sa gitna ng makapal na hanay ng mga tao, namataan niya ang isang pamilyar na matipunong likod. Nakatayo si Gabriel, suot ang kanyang formal na itim na Amerikana, hawak ang kanyang pasaporte at tiket. Ang kanyang anyo ay tila isang malungkot na estatwa sa gitna ng magulong paligid. Nang makita ni Elena na dahan-dahan nang humahakbang si Gabriel patungo sa loob, hindi na siya nag-atubili. Isang malakas na panawagan ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nananabik na kaluluwa. Gabriel! Tumigil ang paggalaw ng lalaki. Dahan-dahang lumingon si Gabriel at nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mundo sa paligid ni Elena ay tila tumigil sa pag-ikot. Walang ibang tao, walang ingay, tanging ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na hinintay ni Elena na lumapit ang lalaki. Siya na ang tumakbo patungo rito at buong lakas na niyakap si Gabriel mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay isinubsob niya sa matigas at mainit na likod ng abogado habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baywang nito na tila ayaw na itong pakawalan kailanman. Patawarin mo ako, Gabriel. I made a mistake. Nanginginig at puno ng hikbi ang boses ni Elena. Natakot ako. Akala ko hindi ako karapat-dapat sa'yo dahil sa dami ng dumi ng nakaraan ko. Pero mas natatakot pala akong mawala ka. Please, huwag kang umalis. O kung kailangan mo talagang pumunta, isama mo ako. I don't want to be in a world where you're not there. Naramdaman ni Elena ang malalim na pagbuntong hininga ni Gabriel. Dahan-dahang humarap ang lalaki sa kanya at hinawakan ang kanyang mga pisngi gamit ang malalapad at mainit nitong mga palad. Ang tingin ni Gabriel ay puno ng isang uri ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. Isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit at walang anumang panghuhusga. Elena, hindi mo ba alam
Mahinang wika ni Gabriel ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika na nagpapatahimik sa lahat ng unos sa isipan ng babae. I was waiting for you to say that. Ang tiket na ito ay hindi para sa isang permanenteng pag-alis. It's just a business trip for 2 weeks. But I was ready to cancel everything if you didn't come. I wanted to see if you finally have the courage to choose your own happiness. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa pagkabigla kasunod ang isang mahinang tawa na may halong luha ng kagalakan. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho pinalitan ng isang matinding kilig at gaan ng loob. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa noo ni Elena at idinikit ito roon ng matagal. Walang anumang malalaswang kilos, kundi isang banal at tapat na ugnayan ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nahanap na ang kanilang tahanan. Fade to black ang bawat pangamba, tanging ang init ng kanilang mga katawan ang nagpapatunay na ang lahat ng sakit ay natapos na. Sa isang silya sa gilid ng waiting area, naiwan ang itim na payong na ibinigay ni Gabriel kay Elena noong gabi ng bagyo. Hindi na ito kinuha ni Gabriel at hindi na rin ito binalikan ni Elena. Ang payong na yon na naging simbolo ng kanilang unang pagkakataon ay mananatili na lamang doon bilang isang alaala. Hindi na nila kailangan ng anumang panangga sa ulan dahil sa bawat unos na darating sila na ang magsisilbing kanlungan ng isa't isa. Nang lumabas sila, ng paliparan sinalubong sila ng isang napakaliwanag na sikat ng araw. Ang langit ay asul na asul, malinis, at walang anumang bakas ng nagdaang unos. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila isang basbas sa kanilang bagong simula. Hawak kamay silang naglakad patungo sa sasakyan. Ang mga daliri ni Gabriel ay mahigpit na nakakandado sa mga daliri ni Elena. Ang babaeng dati ay itinapon sa kalsada ay ngayon ay naglalakad nang may taas na noo, baon ang isang katotohanang hinding-hindi na mababago ng sinuman. Are you ready for your new life, Elena? Tanong ni Gabriel habang nakangiti ng buong tapat. Tumingin si Elena sa malayo sa direksyon kung nasaan ang kanyang muling binuhay na karinderya at pagkatapos ay muling lumingon sa lalaking nasa kanyang tabi. Yes, Gabriel, for the first time in my life, I am finally home. Ang liwanag ng umaga ay tuluyang bumalot sa kanila, nag-iiwan ng isang matamis na pangako na ang bawat bukas ay hindi na muling magiging madilim. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang malumanay na agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng nakaraan. Ang dating maliit at simpleng karinderya ay isa na ngayong masigla at malawak na restaurant na dinadayo ng maraming tao mula sa iba't ibang panig ng lalawigan. Ang bawat sulok ng gusali ay puno ng liwanag at amoy ng mga lutong bahay na nagpapaalala sa bawat customer ng init ng isang tunay na pamilya. Hindi na ito tinatawag na kainan lamang. Ito ay naging isang tahanan para sa mga taong naghahanap ng kalinga sa bawat subo ng pagkain. Nakatayo si Elena sa gitna ng kusina, pinagmamasdan ang mabilis at maayos na paggalaw ng kanyang mga tauhan. Sa isang gilid makikita si Clara na abala sa pag-aayos ng mga mesa. Wala na ang dating pagiging mapagmataas nito. Ang kanyang anyo ay payak, ngunit may dalang kapayapaan. Ang kanyang anak na ngayon ay isang malusog na batang lalaki, ay masayang naglalaro sa isang ligtas na sulok ng restaurant. Binigyan ni Elena si Clara ng pagkakataong bumangon. At sa bawat araw na lumilipas, pinatutunayan ng babae na ang isang nagkasala ay karapat-dapat din sa isang bagong simula. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang kanyang sariling tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang pagumbok. Isang munting buhay ang muling nabuo sa loob niya, isang himala na dati ay itinuring na imposible at naging mitya ng panlalait sa kanya. Ang pangarap na magkaroon ng sariling anak ay sa wakas ay natupad sa piling ng isang lalaking naging sandigan niya sa lahat ng oras. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay hindi lamang dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo,
kundi dahil sa ganap na paghilom ng kanyang kaluluwa. Tuwing Sabado ng hapon naghahanda si Elena ng isang espesyal na lalagyan ng pagkain. Ito ang paboritong putahe ng kanyang yumaong ama, ang espesyal na adobo na may tamang timpla ng asim at alat. Ipinapadala niya ito sa provincial jail para kay Sylvia sa pamamagitan ng isang tapat na messenger. Bagamat kailanman ay hindi na siya bumalik upang bisitahin ang kanyang kapatid, ang pagpapadala ng pagkaing iyon ang kanyang paraan ng pagpapatawad. Hindi ito nangangahulugan na kinalimutan na niya ang sakit, kundi pinili niyang huwag nang hayaan na ang galit ang maghari sa kanyang puso. Para kay Elena, ang tunay na kapatawaran ay ang pagbitaw sa lason na pilit pumapatay sa sarili mong kaligayahan. Si Marco naman ay tuluyan ng naglaho sa kanyang buhay. Balita ay naging palaboy ito matapos makalabas ng kulungan dahil sa kawalan ng anumang pag-aari at sa matinding kahihiyang idinulot ng kanyang mga maling desisyon. Ang bawat taong minsan ay naging kaaway ni Elena ay nakaranas ng sarili nilang karma, hindi dahil sa paghihiganti niya, kundi dahil sa sarili nilang mga gawa na bumalik sa kanila. Nararamdaman ni Elena ang paglapit ng isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Ang matitipunong braso ni Gabriel ay dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang, habang ang baba nito ay maingat na ipinatong sa kanyang balikat. Ang amoy ng kalinga at seguridad ay agad na bumalot sa kanya. "You look beautiful today, Elena." Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng lalim at katapatan. "Ang baby natin mukhang nagugutom na rin." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang sumasandal siya sa matatag na dibdib ng kanyang asawa. Tumingin siya sa malayo sa larawan ng kanyang ama na nakasabit sa gitna ng restaurant, tila ba nakangiti rin ito sa kanila mula sa langit. "Gabriel, naisip ko lang," panimula ni Elena habang pinagsasalikop ang kanilang mga daliri. "Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa taong nanakit sa'yo. Ang tunay na paghihiganti ay ang patuloy na mabuhay ng may dignidad, punong-puno ng pag-ibig at higit sa lahat ang pagiging masaya. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na sampal sa mga nanliit sa'yo ay ang makita kang namumulaklak sa gitna ng disyerto na akala nila ay ikamamatay mo." Hinalikan ni Gabriel ang kanyang noo nang may buong paggalang. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay lila at kahel sa kalangitan. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ang kwento ng kanyang buhay na nagsimula sa isang madilim at maulang gabi ng pagtataksil ay nagtapos sa isang maliwanag at payapang bukas na puno ng pag-asa. Ang bawat basag na piraso ng kanyang pagkatao ay muling nabuo, mas matibay at mas makinang kaysa dati. Dahil sa piling ng tamang tao, sa gitna ng tamang hangarin, ang bawat luha ay maaaring maging isang binhi ng walang hanggang kaligayahan.